Good morning po. Welcome po sa ating channel. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, or let us hear the other side. Good morning po. At talagang isa pong mabungang araw sa ating lahat. At salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na patuloy pa tayong binibigyan ng lakas at hininga para po makapagpatuloy sa araw-araw nating pamumuhay. Akin lamang po ngayong nasa at bakit po ako nag-live ay binabati ko po ang aking mga magulang dyan sa Iloilo City. Si Mr. Jesus Sukgang Jr. ang malakas at talaga namang tatay ko. Nagwapings yan. So sa nanay ko naman mabait din, nasa bahay lang. At magandang araw sa inyo lahat dyan, sa aking kapatid na si Sheila at yung sa aking kapatid na si Jan, sa aking mga pamangkin, si Dan Claude tsaka si Vincel, sa aking tiyahe na talaga namang nagturo sa akin na mag-memorize nung ako'y 9 years old, si Nancy Kaputli. Talagang masigasigo yan, mabilis yan tumakbo kasi 4 yung kanyang paa. joke. Sana hindi siya magalit. At sa inyo pong lahat, sa aking mga kaibigan at sa aking mga followers, to my English speaking subscribers, followers, thank you very much for your confidence, for your time, for bearing with me, for following this channel. And may God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit, and may you find this channel helpful in any possible you would wish. So that's it. Any comments, suggestions, for your like and share, of course. Thank you very much. And any comment, suggestion, again, post it down on the comment section down below. So, ano po ba yung aking sadya ngayon? Kasi sabi ko nga, sa particular muna sa aking magulang, sa aking tatay at nanay na talagang worried sila na yung kanilang anak ay sinibak. Opo. Isa po akong tao ng gobyerno at sinibak na lang ng hindi po napagbigyan ng due process. Kasi with regards po dito sa, sabi ko nga, sa security of tenure, meron po talagang mabigat na ginawa. So sir, hindi ko man mabanggit yung inyong pangalan, hindi ko naman kayo ikinahihiya. Talagang proud nga ako sa inyo sir, talagang laking pasalamat ko sir na kami binigyan nyo ng pagkakataon na makapag-renew. Ngunit sir, inform ko lang kayo sir na sa baba po talaga namang again, hindi po ako pinagbigyan. Nagbabasa, nagre-review ako ng mga previous na mga action ko regarding sa pagkasisante sa akin, yung in particular the security of tenure and other mga provision, mga sinasabing mga batayan ba, tulad dun sa 11 general orders. The 11 general orders hindi naman siya talaga yung pinaka masabi natin pangkalahatan, kasi po yan yung specialty po. The specifics of 11 general orders ay for those individual or people concerning or performing security duties, in particular private or government or uniformed service. However, ang isa pong catch diyan, yung isa pong the sensibility or the relevance of the 11 general orders, kahit po ikay hindi po naka-duty, abay effective na effective po iyan, tulad yan sa repeat or calls 3 and 4, General Orders number 6, yun po yan. Kung meron po kayong 11 General Orders, you can type it down. So, nagbibigay lang po ako yan ng ideya para po sa ibang nating mga followers at para po sa iba na kung iniisip ninyo na yung 11 General Orders ay for those people or individual who are performing sentinel duties or security duties only. Abay, hindi po. Pwede po yan sa lahat. Na lalo na sa atin po, sa mga tao ng gobyerno, meron po yan, effective din po yan, kasi may repeat and may report. So ganun po yan ang ginagawa. Tapos meron pa po yan sa GO number 6, to receive, obey, and pass on to the sentinel who relieves me all orders from. So ganun po yan. So isa po yan sa pwede pong i-attach doon sa isa pong ating magiging depensa po sa ating side kung sakali man tayo ay makapag-file ng kaso
doon po sa proper forum. Ano po yung proper forum? Una po sa ating organisasyon, sa ating institusyon kung saan tayo nabilong. However, hindi ko po yan gagawin kasi talagang tagilid po ako dyan. So ang mangyayari po niyan, magsasubmit lang po ako doon ng appeal letter ko. At pangalawa, pwede po tayo mag-file doon sa Office of the Ombudsman. Opo, Office of the Ombudsman. Pwede po tayo mag-file doon. Or kung pwede naman po tayo mag-file sa civil case, pwede rin po yan sa civil case. Yun nga lang, talagang magiging mabigat-bigat po kasi kailangan din po natin na panggastos diyan. Kasi ang civil case naman po diyan yung trauma po na dulot na idinala sa aking sarili at sa aking mga pamilya and immediate family. So yun po. Kasi grabe pong stress na binigay sa akin. At talaga naman po ako'y hindi po nahihiya. Talagang buo po ang aking loob na bagaman ako'y sinibak, hindi po ako nahihiya dahil sinundan ko naman po ang direktiba ng mas nakakataas. Ngunit po yung sa ibaba ay talaga pong isa pong malupit at talaga pong marahas. Kasi ang gusto nilang ilapat ay yung circular na September of 2023. Which is, tama naman po sana. However, kung titingnan po natin the primary law, which is the primary law, itong sa security of tenure, mas mataas po ito, higher po ito At meron pa po, opo, ano pa po yung isang pwede nating batayan na mas primary pa po doon sa security of tenure. Meron pa po the Constitution itself, which is the 1987 Philippine Constitution, Article 3. Yan po. Yan po yung isa sa mga primary law. So any laws concerning na contrary sa ganung mga batas are hereby rescinded. Opo. So, again, doon ma'am sa inyong legal team nyo ma'am, ako ma'am, panawagan ko lang ma'am, kasi talagang kinatigasan nyo talaga ma'am, wala talaga kayong awa, talaga grabe ho kayo ma'am, sinapawan nyo pa ma'am yung direktiba. That's a violation din ma'am ng chain of command. Isa pa po iyan ma'am. Isa pa po iyan ma'am. Ang ginawa nyo pa ma'am, patong-patong po iyan ma'am. Pasalamat lang kayo ma'am dahil ako'y isang taong mahirap at wala pong mga koneksyon na talaga namang malalakas na pwede pong pantapat sa inyong ranggo kasi ang lakas po ng inyong ranggo sobra pong taas ninyo. Bagaman ako'y nauna sa inyo dyan sa serbisyo, talaga pong wala po kayong awa. Yun po ma'am yung katotohanan yan. Masakit po yan ma'am pero yan po ang totoo. Hindi ko pa naman kayo ma'am dito dinadrop name kasi ang aking nasa pupunta ako sa mga proper authorities, but then diyan ma'am magsasubmit din ako ng requirements muna kasi ma'am talaga ho ang bigat. Nagdulot pa po yan ma'am ng pangamba sa aking mga magulang bagaman may edad na sila. So again, rest assured nanay, tatay, wag ho kayong masyadong mag-isip kasi talaga naman ho sa buhay, kahit po sa sinasabi nating gulay ay meron po talagang mapapait. Kainin po natin iyan dahil maganda din po iyan sa ating katawan. Wag po laging matamis o laging taba na galing sa mga hayop. Kasi minsan po, dahil kakakain natin ng mga masasarap at puro lagi hayop, minsan, hindi ko naman sa nila lahat, alam nyo na yung ugali ng iba. Sana, pagkain lang yun pero nagiging ugali So, talaga laki ho ma'am ng ipinakita niyo ma'am yung the exemplars of leadership, the exemplars of a gentleman. Talaga ma'am ho, ang laki po ma'am ng binayulit nyo rin dyan ma'am. Hindi ko ba ma'am alam kung paano kayo ma'am nakakatulog sa mga ganyang bagay na talaga ma'am wala ho kayong awa ma'am Kasi sana ma'am pinasubmit nyo kami ma'am ng explanation letter gaya ma'am sa sinasabi ng direktiba para ma-explain namin yung side namin. That is the due process of the security of tenure. That is the very directive from the very top, from the chain of command, which you yourself, ma'am, violated. You abuse your authority, you abuse your discretion, and without, we end with prejudice, the selective, the random, or the arbitrary dismissal of personnel.
sana ma'am pinasubmit nyo kami ma'am ng explanation para nakita ninyo ma'am. Hindi ikaw ma'am sana ma'am nilagay nyo kami sa sa proper forum within the institution itself. So again, talagang malungkot lang ho kasi ang nakaupo ngayong presidente hindi na po si Mayor Duterte, kasi talaga ho kung si Mayor Duterte ma'am ang nakaupo ngayon, talaga hong lalapit talaga ako dun sa Malacanang ma'am. At sana ma'am matuwa kayo bilang ako inyong kasama. May letter ako ma'am galing sa Malacanang. Mismo yung Presidential Complaint Center nagpapasalamat sa inyong abang lingkod, sa inyong kasama na sinibak, na meron po tayong na-contribute. Ano po yung na-contribute ko? Abay, isa lang po ma'am na 3 bagay. Yung procedure na sinambit ko, yung sa investigasyon ma'am sa pag-crash ng helicopter dito sa Tanay Rizal, that was I think 2017 or 2018, na nagkandamatay po doon yung airmen ng Philippine Air Force. Para po sana yung ginawa kong letter na yon ay makapagdagdag po ng ideya sa AFP kung ano po ang isa sa mga naging cause kung bakit po nag-crash yung kanilang helicopter. Isa po doon, isa-isay ko na po sa inyo dito, yung isinulat ko po doon sa aking letter initiative na sinabit ko sa Malacanang noong 2018. Time po iyan ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, sir. God bless po, sir. Diyos na po ang bahala sa atin, sir. Ang sinulat ko ngayon ito, yung cleaning solution po na ginamit sa carburetor. Opo, kung meron po carburetor o sa fuel system ng helicopter, yung ginamit po doon na cleaning solution, isa po yon sa... Oy! Mon! Shoutout kay Mon. Itong kaibigan ko, talagang... Hindi ko nabanggitin yung religion mo, baka magkaano pa tayo. Itong kaibigan ito, talagang kasama ito talaga. At salamat naman sa Diyos. Ito na lang masabi ko. Salamat sa Diyos at nakaraos ka, at sana ikay talagang alam mo na, ang mapayo ko na lang sa atin dyan, doon lang tayo sa procedure. Kahit saan ho tayo mapunta, tingnan lang po natin yung ating procedure. At isa pa po na pwede kong maipayo sa inyo, Mon, clear book. Yan po. Alam mo na yan, ibig sabihin ng clear book. Malaking giya po yan. Isa po yung malaking giya sa ating trabaho o sa inyong trabaho. Kasi malungkot, tinanggal na ako dyan ng ating kasama isa pong camaraderie. Ang sabi nga dyan I will consider it obscene to flaunt wealth and privilege, however well earned, while my fellow endure adversity. Sadly, yung adversity, yung ini-endure ko na adversity ay bunga ito sa ating kasama. Talaga hong walang awa. Base again, tuloy ko lang, yun sa procedure. Sana nga ba tayo? Sa security of tenure, yun po. So, marami pwedeng batayan as in pang depensa sa binayolate. Patong-patong talaga na patong-patong na mga violation. Kasi base sa security of tenure, may tinatawag po dyan na due process bago ka magtanggal ng tao. Ipakita mo yung dahilan. Talagang bakit mo siya tatanggalin. Ang akin lang, meron naman akong medical routine slip At saka kung binigyan sana ako ng pagkakataon na makapag-submit doon, magsasubmit na ako doon sa board, sa committee mismo. Ang committee mismo ang magtatanggal. Kasi idadaan ka sa procedure under the security of tenure ang ginawa kasi, binatay lang kasi doon sa September of 2023 na circular. That circular, talaga naman hong direktiba yan, pero tandaan natin, that circular is to enforce na para yung mga tao mag-renew, hindi nila pabayaan yung documents nila na hindi sila ibig sabihin madelay. Base nga doon sa limana na sibak, yung isang ang kasama ko doon, isa pa yun talagang 2024 pa siya. Pero ngayon lang siya sinibak, nung last June lang siya sinibak. Mantakin mo, almost 1 year siya bago siya sinibak. Tapos sa akin may direktiba, may din ako nag-comply, sinibak na lang ako, hindi pa ako binigyan ng pagkakataon makapag-process. Ang direktiba, mag-submit ng explanation letter Willing naman ako mag-submit ng explanation letter. Willing po ako.
Ngayon, ang akin lang, kasi meron naman itong communication sa kapatid ko, at least nagpadala yung kapatid ko ng picture na talaga yung mga documents ko sa probinsya, nagkandabasa na. Yun ang isa sa mga katotohanan dyan. Kasi hindi tayo pwedeng magsinungaling dyan eh. Ang malungkot ngayon, dahil ang institusyon natin, dapat, dyan tayo sumumpa, dyan din tayo manilbihan, dyan tayo maglingkod. Kaya ang saving lives and property yan eh. Ano ang sinasabing the exemplars of a leadership kung ang pinaka-primary duty mo dyan is palakasin mo ang institusyon? The moral and welfare of the people under you. Yun ang dapat ang titingnan mo, yung mga kasama mo, yung moral and welfare. That is the primary duty of the exemplar ng isang leader. Hindi po yung sibakin mo ng sibakin. Alamin mo muna kung ano ang dahilan, bakit nagkaganyan. Ma'am, hindi mo ba alam, ma'am, na ako'y nilason dyan, ma'am, sa loob, ma'am? From 2001 to 2003, nilason ako dyan, ma'am, nagkasakit ako. Ngayon, ma'am, kung makarating man ito, ma'am, sa komite, kung gusto nyo, ma'am, pumarap kayo doon, itanong nyo sa akin, isasaysay ko sa inyo, ma'am. Ang nag-hire sa amin, ma'am, pwede kong sabihin dito, 4-star, hindi ko na lang mabanggit yung pangalan ni sir kasi nagpahinga na si sir. Nagpahinga na si sir. Next time na lang, te. Nagpahinga na si sir noong 2021 eh. Na-COVID siguro si sir. Talagang malungkot ho na balita. Si sir, 4-star iyon, ma'am eh. He was the very person with his authority na nag-hire sa amin, ma'am. Siya po yan, ma'am, nag-hire sa amin. Hindi ko, ma'am, hinahamak yung inyong ranggo, ma'am. Pero, ma'am, sobra, ma'am eh. Ang taas na ho, ma'am, ng ranggo ninyo, tapos ginanon nyo ako, ma'am. Ang sakit ho, ma'am. Sana, ma'am, may direktiba sa pinakataas, sinundan nyo na lang yun, ma'am eh. Dinaan nyo, ma'am, sa procedure, the legal procedure na ang direktiba mismo sa taas. Again, akin lang, sir, hindi ko kayo itadamay dito, sir. Hindi ko kayo damay dyan, sir. Kasi nga, sir, mismo yung direktibang bit-bit ko na nagmula sa inyo, sir, talagang ayaw ho pakinggan sa baba, sir eh. Talaga ho, sir, binali na lang, sir. Ako, sir, nagsasalita man ako, sir, kasi pag hindi ho magsasalita, sir, wala hong makakaalam nito, sir. Ako, sir, sinasabi ko lang, sir, ito, kasi, sir, ang aking talagang plano, mag-Facebook Live or mag-live, sakaling ako yung makapag-retire dyan, sir, ng maayos naman. Hindi sa ayaw kong umalis yan, sir. Gusto ko yan, sir, umalis na rin. Alam na yan, sir, maraming nakakalam, sir, na gusto ko na talagang umalis. May mga humarang-harang lang, sir, eh. Ang masakit pa ito, sir, ng 2015 to 2016, nag-renew ako ng kontrata, tinapon yung documents ko, meron na po akong clearance. Ang nagbigay sa akin ng clearance, sir, nagpahinga na si sir, eh. Doon sa medical, nagpahinga na si sir, eh. Malungkot man na balita, si sir doon sa medical, nagpahinga na. Talagang nausal ko nga eh. Ako'y nakapag-usal, nakapagsalita na sana'y patawarin din siya ng Diyos. Kung siya man yung nagkamali, sana kawaan siya. Yun ang nasabi ko, sana kawaan din siya ng Diyos. Kasi si sir bago man siya nagpahinga, ginampanan niya yung isang pagiging leader bilang officer and a gentleman. Yan si sir Maselan yung sinabi ni sir sa akin, pwede ko nang sabihin siguro dito. Kinausap ako ni sir ng seryoso na, Jess, saglit, pasok ka dito. Pumasok ako sa opisina ng 2016. Yung mata ko to, sir, puro pula yan, sir, kasi naggagamot ako nun, sir, naggagamot ako Nagtuturok ako, may injection pa ako noon. Tinuturokan ako ng doktor ko ng injection kasi nga sa antibiotic, ang lakas At sinabi niya sa akin, Jess, ganitong nangyari. Gusto ni Kwan, ibagsak ka kasi napakataas daw ng grado mo sa result ng neuro exam. Sobrang taas. Sabi niya gano'n, dapat daw ibagsak ka. Sinagot ko siya, sabi ngayon. Hindi pwede yan, sir. Mali yan, sir. Bawal yan. Kung ganyan yung score ng tao, hindi pwedeng ibagsak mo yan, sir. Tsaka may clearance na Na-issuean na ako ng clearance. Meron na ako mga photocopies dito. Na-inisyuan na ako ng clearance
for renewal na. Magte-take out na nga lang sana ako noon eh. Isa-submit ko yon at ipaprocess na para malabasan ng panibagong order at makapag-process, makapag-renew na. Nagulat ako noon. Talaga naman sir, 2-3 kami noon sir, yung kasama naming isang opisyal ay babae din. Nandyan pa si ma'am. Pero hindi ko na i-drop name dito. Mabigat to kasi. So, matindi. Matindi ang nangyari kasi si sir malungkot na, nagpahinga na si sir. Yung pa yung wala akong magawa eh. Talagang ang buhay natin talagang masabi ko talaga, sabi nga ng Panginoon, hiram lang eh. Hininga lang tayo. So, yun. So again sir, thank you very much sir, sa window of opportunity na ipinagkaloob nyo sa amin sir. At least sir, nabasa ko kung gaano kami karami. Kami ay nasa bilang na 11,5,100. Abay, ganun karami pala. 11,5,100, and out of those 11,5,100, 5 lang kaming bukod tangi ang sinibak. At yung malungkot din, hindi ko naman sa sinasarili lang. Sana binigyan kami ng pagkakataon doon na makapag-submit ng explanation letter para ma-justify namin yung dahilan at para malaman ng kaman kung anong mga problema para makapaglagay ng mga safeguards or mga iba pang program paano mapalakas yung moral ng tao, paano maiangat. Kasi gaya nga niyan sir, yung iba namin kasama tulad dun sa 4 na hanggang ngayon sir ay missing pa. Talaga ho sir, masabi ko, apektado talaga ako nun sir. Nalaman ko yun noong 2023 na nag-rescue silang 4 tapos nag-missing pa sila. Talagang malungkot ho sir. Grabe ho kalungkot yun. Ngayon yung mga pamilya nila talaga namang maluha-luha talaga. 2 taon, 3 taon nang lumipas, wala pa rin. So, talagang malungkot bilang kasama nyo dyan dati sa organisasyon na yan, talagang nalulungkot ho ako. Saksi ho yan, alam ho yan ng mga kasama ko. Ikaw, Joseph, kung nakikinig ka man Joseph, alam mo yan. Bagaman meron tayong mga gap, kayo dyan, nauna kayo sa amin ng 6 na buwan lang. Pero tandaan nyo, doon sa ginawa nyong poison letter, doon mismo kay Sir, nabanggit ko na pangalan ni Sir Hueras, naglitan niya ako doon at talagang kayo'y dinipinsahan ko. Opo, alam nyo yan, ikaw siguro wala ka doon, pero alam yan ng karamihan doon. Mayormente na kasama doon sa poison letter. Alam nila yan, dinipinsahan ko sila. Na gusto ko kayong iligtas kasi bata pa kayo. May pag-asa pa kayong malayo-layo pa yung tatakbuhin ninyo. Pero tandaan mo Joseph, yung ginawa mo sa akin na talagang hanggang doon sa Taguig ako'y nilakad mo. At may mga nagsusumbong sa akin, may dumadating sa akin Talagang tinatrabaho mo ako ng gusto. Nagpapakalat ka dyan ng mga salita na ako'y sinasabi mong siraulo. Ngunit, yung mga ganyang paninira ay hanggang paninira na nga lang. Kasi isang pangwasak dyan sa mga paninira mo na ginawa sa akin o sino man kayo sa paninira nyo, yung letter ng acknowledgement galing sa Malacanang na in-acknowledge ako ng Malacanang with regards dun sa binigay kong ideya. Isa nga doon yung pagbagsak dito ng helicopter sa Tanay Rizal na nagbigay ako doon ng letter o ideas na kung saan or initiative para makapagdagdag ng kaalaman o suhestyon, makapagbigay ng suhestyon sa ating mga airmen, in particular sa ating Philippine Air Force na yung ginagamit ninyong solusyon sa paglinis sa carburetor or fuel system ng helicopter, isa iyon sa mga cause kung saan bakit nag-crash yung helicopter. Isa po yun. Kasi nangyari sa akin yan yung sa motor ko, nagkaroon siya ng pugak-pugak tapos bigla na lang siya namatay. Gumawa ako ng ganong initiative kasi base doon sa report, ayon po sa investigasyon, sa report, sa news, ayon sa mga nakasaksi, yung helicopter po ng Philippine Air Force bago po iyon nag-crash, meron po siyang pagpupugak-pugak, yung pagputok-putok, tsaka sa tuluyang bumagsak.
So, ang nangyari po, dahil nangyari din sa motor ko yan, nagpupugak-pugak din, nag-suggest po ako na ganun. Para po, para saan po? Para po makapagbigay ng kaalaman o ng ideya sa ating Philippine Air Force, sa ating mga tawag dito, maintenance, air crew maintenance, o na para po magdagdag sila ng procedure or tanggalin nila yung ibang mga cleaning solution doon na kung saan ay iyon yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema doon sa fuel system ng helicopter. Kaya nag-cause po iyon ng pagbagsak at loss of lives po. Yun pong aking sadya para makapagligtas po ng buhay. Pangalawa, ano pong sinulat ko doon sa Malacanang, yung sa letter ko doon. Kung inyong maalaala yung LPG truck doon sa Rosario, Pasig, kung saan buong araw na ibilad yun sa ilalim ng araw. Tapos nung gabi, nakita yun sa video, sa CCTV, may sumingaw. May sumingaw po na LPG, nakita po pumuputi Tapos siguro may nagbukas doon ng switch, sumabog yun, ilan yung namatay doon at nagkaroon pa po ng sunog. Ang iginawa ko pong letter doon, write up, sabihin ko na, isaysay ko na rito kasi alam ko yung sinulat ko doon Ngayon, nung time na yon na nakita ko yung namuti, sabi ko alam ko, nag-iisip ako tuloy ngayon, paano sumingaw yung LPG, yung tinatawag na liquefied petroleum gas sa tangke ng LPG truck. Kako sarado naman yan, selyado naman, tapos yung valvula. Ito ka ngayon, ginamitan ko ngayon ng kaunting science. Ano ibig sabihin nun? Doon sa valve, doon sa gate valve or sa valve ng LPG truck, may tinatawag na made of brass siya. Brass or steel or ano man yung material na ginamit doon, no, bakal gamit doon. So, ito po ang cause niyan. Kasi binilad siya sa ilalim ng araw, wala kasi siyang hangar. So, binilad siya sa ilalim ng araw, mainit yon. So, nag-absorb by conduction, by convection, nag-absorb siya ng heat. Ito ngayon, nung gabi, lumamig na. Nung paglamig, siyempre may tinatawag po yan sa bakal na sinasabi or sa mga hard element na sinasabi, linear expansion. Opo, kasi yung gate namin dito, bakal ito. Pag mainit, hindi maisara O yan, dinig nyo? O yan. O. Pero pag malamig, may tinatawag po yan siya na contraction. Nagko-contract po, lumiliit po siya. Ano pong ibig sabihin noon? Doon sa valve ng LPG truck, kung saan buong araw ibinilad siya, nag-absorb siya ng init, so therefore nagkaroon siya ng tinatawag na expansion. Opo, expansion. Tapos nung gabi, nung lumamig, nagkaroon po siya ng tinatawag na contraction, so nag-contract. Ano naman yung logic nun? Bakit ano ba naman yung logic nun? Bakit na related siya doon sa pagsingaw? Kasi ganito po yan. Yung mga valve po ng particular ng LPG truck na yan, may tinatawag po yan sila ng mga o-ring. May o-ring brass, tapos may o-ring na na rubber. So therefore, ang laman ng tangke, kung ilang pounds man yan, square inch, kung per square inch yan, kung ilang pounds man yan yung pressure dyan, lalo na nabilad yun sa ilalim ng araw. Therefore, may tinatawag din yun na gas expansion, yung liquefied petroleum gas doon sa loob ng tangke ng LPG truck, nag-i-expand din yun kasi nga nabilad sa ilalim ng araw, hapon hanggang inabot ng gabi. So therefore, nung gabi, nagkaroon siya ng contraction, doon sa valve mismo ng doon sa valve ng LPG truck, nagkaroon doon ng defective ng anomaly. Ano po yun na nag-cause ng pagsingaw? Kasi yung pounds per pressure o pounds per square inch, kung bibilangin natin yung laman ng tangke, times mo yun sa pag-expand niya, plus doon yung sa may valvula, may tinatawag po dyan na wear and tear. Yan, ibig sabihin kasi ilagay siyang ginagamit So therefore, nagkaroon siya ng wear and tear, nagkaroon ng linear expansion at saka ng contraction, doon sumingaw. Doon lumabas kasi nagkaroon ng leak. Doon po nag-leak yung tinatawag na maraming ng leak doon sa sa loob ng truck. Kasi nag-i-expand din yun dahil nag-absorb siya ng init. So therefore, nag-absorb din ng init yun. Most probably, it could be. Pwede rin siyang nag-vacuum. Higop siya ng ganon. Kaya ibubuga niya talaga iyon. So therefore, the
may tinatawag pa po yan na sinasabi nila, yung breaking strength eh. Breaking strength ng mga bakal, lalo na sa rubber, may wear and tear yun. Therefore, doon sumingaw yun. Bakit ko ba sinulat iyon? Una, nung napakinggan ko rin ito, that was after na ito na nakapag-submit na ako ng letter sa Malacanang. Napakinggan ko sa UNTV. Live iyon, live hapon eh. Nung somewhere 2019 din iyon, or 2018. Na nag-live sila doon with regards doon sa mga sunog. Tapos nag-chat ako doon sa live chat nila sa UNTV. Sabi ko, yung cause ng sunog sa LPG truck doon sa Rosario Pasig ay hindi pa po tapos yung investigasyon, kasi nag-comment ako doon eh. Pero sinabi ko doon, sir, ang cause noon, ito ganito ganyan, gaya nga ng sinabi kong nauna. Pero sabi ko, sir, nag-submit na rin ako ng letter sa Malacanang. Sabi ko, nandun na nauna na, nakapag-submit na po ako doon para ako makatulong sa investigasyon ng Bureau of Fire kung ano pong naging dahilan, bakit po nagkaroon ng sunog at bakit po nagkaroon ng pagsingaw. Yun po, sinight ko po yun, very specific po yun. Ngayon, kung i-challenge man yun ng mga scientists, abay talagang tama din yun. Sige. Hindi naman sa nagmamagaling tayo. Ako sinasabi ko lang kung ano yung basic, the very basic ng science. Naisip ko yun. Siguro pinaisip ng Diyos. Yun, sinulat ko. Tapos, pangalawa doon sa sinabit ko na yun nga, isa pa yan eh. Oy, tita! Si Tita Nancy, ito yung tita kong nagturo sa akin na mag-memorize. Tinanong niya yung religion. Isa pa yan. Oh, ang iyong superior ba pareho kayong religion? Hindi pwede yan. Injustice ang ginawa nila sa iyo. Lumapit kayo sa mataas. Hindi pwede ginagawa mo, sir, kung huwag mo ilagay ang religion sa trabaho. Respeto lang, sir, at mali. Babae po siya, hindi siya sir. Ano siya, madam? Ang isang tao na sira ulo, ikaw sira at hindi. Nasaan ang Diyos mo? Ayan. Ngayon, tapusin ko muna with regard sa religion. Pending muna, saglit lang. Tapusin ko muna. So, ang kasama doon sa second na suggestion ko sa Malacanang is lagyan siya ng hangar gaya doon sa mga airport. Dapat wag ibilad yung lahat ng LPG truck na may kargang LPG o liquefied petroleum gas. Yung ginagamit sa mga superkalan, ganyan-ganyan, kung ano pa, wag ibilad sa ilalim ng araw. Dapat nakahangar siya para protected siya sa tinatawag na elements. Anong elements? Heat, wind, ganun yun eh. Water, air. Kasi pagka uminit yung lahat yan, apektado lahat yan eh. Kahit ikaw sa loob ka ng bahay mo, hindi ka masikatan ng araw. Pag mainit ho yung tinatawag nila dyan ng humidity, yung atmospheric humidity or yung humidity, yung hangin, yung cellphone mo kahit nasa loob ka ng bahay, napakainit din ho. Yun po ang tinatawag na yung conduction or convection bang tawag dyan. Kasi apektado ng elements yan. Those are the elements eh. Ang gumawa pala ng table of elements is a Russian eh. Mendeleev. Paki-search nyo na lang o. Na-trivia tuloy ako. Yung gumawa pala ng table of elements, Russian. Mendeleev yata ang ano yan eh. Mendeleev yung pangalan yan. Russian po siya. Siya po yung gumawa ng table of elements. Siya po yung author niyan. So tuloy ko lang. So ang isa doon sa sinulat ko, una na-cite ko yung problem doon, kung ano yung cause, kung bakit sumingaw, ano yung mga related problems, kung bakit po na sumingaw yung LPG doon sa LPG truck. Tapos na-identify ko, na-specify ko, very specific po, very precise. Masabi ko talaga very precise, hindi pagyayabang ha, yung pagsabi lang po ng totoo, very precise, very specific, and very precise. Kasi wala si ibang dadaanan eh. Mismo doon lang po sa balbula. Yun ang pinaka-logic. Very logical yan eh. Very common sense yun eh. Na nagsasuffer o incur ng tinatawag na linear expansion due sa heat. Ganon yon. So, in relation doon sa sinulat ko,
dapat magkaroon siya ng hangar para ibilad, itago yung LPG truck sa loob ng hangar, huwag ibilad sa ilalim ng araw. Lahat po iyon ay patungkol din po iyon sa anong una, saving lives and property, at magdagdag ng safety procedure para po makapag-ingat po ng buhay at property. So ganun po yung pinaka-objective ko doon. Pangalawa, dalawang letter ko yun ha. Pangatlong letter ko, ito yung pangatlong letter. Sabihin ko na muna yung naging bunga. Mayor Duterte sir, Mayor Rodrigo Roa Duterte sir, talaga hong nung kayong presidente sir, talaga hong matindi ho kayo sir. Bagaman nalaman ninyo na minsan sumigaw nga kayo nun sa isa ninyong interview, tumahimik ka kasi parang na-insulto kayo dun sa aking comment. Hindi ko na lang sir sasabihin kung anong comment iyon, pero talaga sir, grabe ho kayo talaga sir. Talagang yung usapan na yun sir, para bang sa atin na lang dalawa sir. Talagang pinatos mo talaga sir yung hamon na yun sir. Ipinakita mo talaga sir. Sir, saludo talaga ako sir sa inyo. Bagaman kayo'y nasa Hague, talagang saludo ako sir na talagang sir, ginawa nyo talaga sir. Tinanggap nyo talaga sir yung hamon at ipinakita mo talaga sir. Tindig balahibo ko o tindigan balahibo ko. Ginawa mo talaga sir. Hindi ko lang sasabihin yun sir kasi napakasela ng ganung bagay. Pinakita mo talaga sir at ginawa mo talaga. So sir, salamat Mayor sa inyong ginawa dahil po naglagay ho kayo ng bagong ahensya ng gobyerno, yung pong tinatawag na Migrant Workers Office, Office of the Migrant Workers. Yan. Kasi yung ginawa kong pangatlong letter, particular po yon sa mga OFW, sa ating mga OFW or Overseas Filipino Workers na mga bayani. Yo po, ginawa ko po yung letter na iyon para po makatulong sa ating mga OFW. Gumawa pa ako ng write-up doon paano bigyan ng suporta o ng security assistance yung ating mga OFW doon po sa abroad o sa iba-ibang mga bansa. So sir, salamat po at talaga pong doon sa ginawa kong mga quotation doon, talagang pinatos nyo talaga sir. Talagang saludo ako sa inyo sir. Mayor, talagang grabe ho kayo sir. Isa ho kayong sir, presidente sir na may pusong maka-Pilipino at pusong makamasa. Talagang parang kulang sir yung salita nasabihin sir na ganun nyo kamahal sir yung Pilipinas, ganun nyo sir kamahal yung mga Pilipino, ganun nyo po kami kamahal sir kahit na kami mga ultimo man o mga tawag din sir sa sir, mga timawa. Kaming mga timawa sir talagang minahal nyo sir bilang tulad sa isang tao sir, tulad sa isang Pilipino. Sir, bayani ka po sir sa aming puso. Ikaw po sir yung, sabihin ko sir without politics, sabihin ko sir yung totoo, the best president ka po sir na dumaan sa Pilipinas. The best ka po. Kasama ka po ni President Magsaysay. Kayo po yung mga talagang duyan ng magiting. Isa po kayong magiting sir sa ating bayan. Ang bayan nating Pilipinas ay duyan po ng mga magigiting at isa ka na po doon, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Isa ka pong magiting. Isa ka pong bayani sa aming mga Pilipino. And God bless you sir. And alam ko sir, sinabi din ninyo, talaga naman sir, may hustisya din po sir. Gagawa po sir ang Diyos, nakasulat po yan sa Jeremias 9:23 at 24. Ang Diyos po ay hustisya at nakasulat po sa Roma 12 versikulo 19, ang paghihiganti ay sa Diyos po. Diyos po ang maghihiganti sa atin sir. So maraming salamat sir sa inyong taos-pusong paglilingkod at buong husay na ipinagkaloob ninyo sa aming mga Pilipino, ang isang presidenteng magiting at maka-Pilipino sir. At wala pong
masabi natin, wala po kayong pinipili. Bagaman, sir, nung umpisa, ako'y isa sa mga, masabi ko, sir, parang naasar pa kayo, sir. Pero, grabe kayo, sir. Kayo, sir, nakakaalam nito, sir. Talagang pinatos talaga niyo, sir, yung hamon. Talagang pinatos niyo, sir. Yun ang masabi ko. Wala po, sir, nakakaalam nito, sir. Matagal na po ito, sir. Hindi ko pa ito, sir, naisabi kahit kanino. At walang nakakaalam, sir, nito. Kundi ikaw lang, sir. Talagang grabe ho kayo, sir. So, again, yun po yung sinulat ko doon para sa OFW. So, again, i-wrap up ko lang yung tatlo. Yung letter na isinabmit ko sa Malacanang or yung initiative na isinabmit ko sa Malacanang noong 2018, yung para makatulong sa AFP, para maiwasan yung pag-crash ng helicopter. Pangalawa, yung LPG truck na sumabog doon sa may Rosario Pasig. Tapos pangatlo, para po sa OFW natin, na sa mga OFW na mga bayani. Opo. So, yun po yung tatlong inisyatiba na ibinigay ko sa Malacanang, at talaga namang pasalamat ako kay Mayor. Nandito po yung letter na ipakita ko na po yun ilang beses na talaga hong akala ko kamalasan na naman kinakabahan ako noon, pero nung nabuksan ko po na galing sa Malacanang at nagpapasalamat po yung Presidential Complaint Center sa aking ginawang inisyatiba. Talagang salamat po ng maraming salamat. At salamat ng maraming salamat sa Diyos, dahil siyempre hindi ko naman po iyon naisip. Talagang kahit ako po hindi ko lubos maisip iyon. Siguro pinaisip ng Diyos yun ginawa ko. So, pupuntahan ko muna itong anong religion. Yan. Gaya nga ng sinabi ko dati, yung patungkol sa 2001 up to 2025, kasalukuyan, hindi ko po pwedeng isa-isay muna kalahatan yon, kasi nga may inaayos pa ako sa aking trabaho. Ngayon, total nabanggit naman ito ng aking tiyahin, si Nancy Caputle, with regard sa religion. Ngayon ganito, ibubulgar ko na rin, kumbaga utay-utay ba. Incident ito somewhere 2010. I think 2010 ito. 2010 doon sa Parola. Meron doon nagpapakilala na siya ay kababata ko raw. Kababata ko raw siya. Ngayon, ang sabi ko, sino? Minsan, ilang beses siyang pumunta kahit doon sa karinderya. Tanong siya ng tanong doon. Ako yung hinahanap niya. Nagtataka ako ngayon. Sabi ko, sino yung kababata ko? Wala naman akong kababata na pangalang ganyan. Anong hitsura? Tinatanong ko. Ngayon, minsan, isang araw, sabi sa akin doon, sabi niya, Jess, nandun may naghanap sa'yo, nandun sa opisina, sa second floor, puntahan mo doon. Pinuntahan ko ngayon. Nagulat ako nung makita ko. Sabi ko, sino kaya ito? Hindi ko naman kilala ito. Tapos gusto siya makipagdaupang palad sa akin. Hindi ako nakipagdaupang palad. Gumaganyan lang ako. Sabi ko, tumatango. Sige, sabi ko ganyan. Tapos nagpakilala siya na member siya ng isang relihiyon. Gusto niya ako yata akong i-recruit kasi ito nang totoo, sabihin ko na rin sa inyo, maselang bagay ito Talagang napakaselan ho nito. Ano po siya tumawag siya doon sa isang tao. Ang sabi niya, direktor daw. Sabihin ko na direktor siya. Hindi ko na lang sabihin yung ahensya muna. Direktor daw siya. Tapos gusto akong kausapin ng direktor na yan. Mantakin mo, ahensya ka ng isang gobyerno. Isa lang akong hamak, kausapin ako ng isang direktor. Saan ka ako makakita ng ganyan? Sagot ko sa kanya, sabi ko, sir, hindi ako nakipagdaupang palad sa kanya kasi tinuruan kami ni Brad Eli, bawal makipagdaupang palad basta-basta lalo sa usaping reliyon. Bawal ho yan kasi may mga espiritu yan Pag nakipagdaupang palad ka at mahina yung espiritu mo, mas malakas yung espiritu ng nakadaupang palad mo, ay bay, talagang matindi. Baka matalo ka. Pero kung alam mo naman yung aral, sabi ng Biblia, huwag ka makipagdaupang palad. Huwag makipagdaupang palad. Pwede siguro fist bump na lang ganon. O ganyan lang, thumbs up na lang, utango na lang ganon. Oh hi sir, ganun ngiti. Pero bawal na bawal ho makipagdaupang palad. Lalo na yung mga ministro ng ibang relihiyon, makipagdaupang palad ka. Nako, ingat ka po.
Kasi yan po ay sinasabi po sa Biblia, malinaw po yan. Huwag kayong makipagdaupang palad. Sinasabi po yan. Naituro po yan ni Brad Eli, binasa po yan sa Biblia. May mga karga-karga pong espiritu yan. Ito ngayon yung nangyari. Kinausap niya ako ngayon, nagtataka ako. Sabi ko, hindi ko naman kakilala to. Sabi ko, saan ba tayo nagkita? Hindi naman kita kababata. Yun, iniba niya na. Nagsinungaling na siya. Tapos tumawag siya doon sa isang direktor ng isang ahensya ng gobyerno. Abay, ang lakas. Direktor ba naman ng isang ahensya ng gobyerno? Pinutol ko na nga yung kwento. Sabi ko, kung gusto mong dumalo sa inyong samahan, sabi ko, meron kayo dyan sa Binondo. Paglabas mo rito sa gate, dire-diretso mo na lang yan doon. May mga ano doon. Sabi ko, meron kayong ano dyan, meron kayong mga ano, tinuro ko nga yung mga address ng kanilang samahan. Ngayon nagtaka ako, sabi ko, bakit? Sabi ko, sige, pinutol ko na nga yung kwento, kasi tinawagan niya, sir, nandito na ako, ganito, ganyan. Sabi niya, sir, kausapin ka daw, kausapin ka ni direktor. Sabi ko, hindi, tumatanggi talaga ako. Una, hindi ako natitinag, kahit direktor pa siya. Opo, ganun po inyong abang lingkod. Hamak lang po ako, pero hindi po ako una bes, wala akong authority doon at wala siyang authority. Paano anong doon? Walang sense walang logic walang reason Isa kang halimbawa, isa kang direktor ng isang ahensya ng gobyerno, kausapin mo ako isang hamak lang. Hamak lang ako noon Napakababa ng katungkulan ko. Ang baba talaga. Ngayon kakausapin ako ng isang direktor. Tumanggi talaga ako, hindi ko talaga hinawakan cellphone. Sabi ko, wag na. Kung gusto mo nandyan na lang sa inyo, wag na. Tapos iniwanan ko na lang siya. Sabi ko, pasensya ka na, talagang una, hindi kita kilala. Tapos sinasabi mo pa rito, kababata kita, hindi kita kilala pasensya ka na. Hindi kasi sir, pauwi na ako sir, kinabukasan Sabi ko, saan ka ba nauwi? Parang saan bang sabi niya doon? Parang Katanduanes siya. Basta malayo Malayo yung lugar niya. Namumukhaan ko siya, pero pag makita ko siya ulit, maalala ko na yon. Ngayon, sabi ko, hindi kita kilala, sabi kong ganyan. Ngayon, umalis na ako, tapos binaba niya na yung phone, kasi ayaw ko talaga kausapin. Siguro, yung director doon sa kabilang linya, nag-aantay na kausapin ako, hindi ko talaga kinausap. There was a form of harassment, there was a form of intimidation from a director of one of the agency of the Philippine government. Ano ang level ko na para kausapin ako ng isang direktor? Kung direktor nga ba naman talaga iyon? Ang sabi niya, direktor daw siya ng isang ahensya ng gobyerno. Hindi ako natitinag. Totoo yan, hindi ako natitinag. Tsaka hindi ko ipagpapalit yung paniniwala ko, yung pananampalataya ko sa Diyos. Ayaw ko ipagpalit ito. Bagaman dito sa amin, i-inform ko na rin kayo, dito sa amin sa lugar namin, may mga nakita na ho ako, mga operatiba nila. Talagang nagkakalato sa sa kalsada, nagpapakita pa nga ng mga t-shirt nila May mga ID pa. It's a form of intimidation, coercion. Alam ko rin yung doktrina ng intimidation, coercion. Alam ko rin ho yan, nag-research din ho ako Yung aking mga documentary, mga CD, mga libro nandyan ho sa tatay ko. Yung iba kong mga libro nandyan sa nanay ko sa aparador. Ang dami ho dyan, mga encyclopedia. Ang dami ho. Tapos yung mga newspaper ko na mga karton-karton na pag pinatong-patong mo yon, baka abot na sa bubong namin dyan. Kung ipatong-patong mo sa dami nun. Binenta na nga lang, sabi nga ng nanay ko nung bumalik na ako ng Metro Manila, sabi niya, yung mga newspaper mo rito, ibenta na lang natin ito. Sabi ko, sige, ibenta nyo na lang. Pero wag nyo lang ibenta yung mga magazine ko, yung mga Time Magazine, kasi mahahalaga yun Tapos meron akong nakahiwalay dyan ng mga newspaper, naka-envelope ka ako, wag nyo lang ibenta iyon. The rest ka ako, ibenta nyo na lahat. Kasi sabi ko, madali lang naman i-research iyon kung kinakailangan. So, yun. Isa nga yan sa religion. Balikan ko ngayon yung religion. Yan yung religion talaga na na naglakad sa akin. Alam niyan ito, Pastor Monsalud. Pastor, kung makarating man sa iyo, yung Facebook live ko na ito, tanda ko ho, noong 1996, isang gabi noong 1996, nandun kayo sa Tawid Kalsada sa tapat ng isang relihiyon na iyan, ng edipisyo. Andyan po yan sa lapas. Sumakayo kayo dyan, mula ako sa Lagrangha kasi yun papunta ng jeep. Yung jeep na lapas pumunta ng Lagrangha, tapos iikot, mag-u-turn doon, pabalik na ngayon, pabalik ng Plaza Lapas. Ngayon nandun sa tapat ng edipisyo, nandun sa Tawid Kalsada, nag-aabang ng jeep kasi pabalik na yung jeep
Sumakay siya ngayon. Pastor, sumakay ka ngayon doon. Pag sakay mo, bago kumanan yung jeep, nagbayad ka ng pamasahe mo. Natatandaan ko yung pastor nung 1996 pa, hindi ko yun makalimutan. Siguro mga ano na mantakin mo magte 30 years na. Hindi ko makalimutan yun, Pastor Monsalud. Talagang inendorso mo po ako sa isang relihiyong talagang malupit sa kapwa-tao. Or ibig sabihin malupit sa tao kasi hindi makatao yung gawa eh. Ngayon, akin lang panawagan sa Amerika, sana naman Amerika gumising-gising kayo. Inuutay-utay kami rito eh. Inuutay-utay ho kami. Meron ditong mga relihiyong napaka-abusado. Ngayon pastor, kung talagang sa Diyos ka, hindi mo sana ginawa iyon. Kasi nung nakapagtrabaho na ako dito sa Metro Manila, 2001, yung kasama ko sa trabaho, ang sabi nga sa akin ni Ma'am Louie, sabihin ko lang si Ma'am Louie kasi nagpahinga si Ma'am Louie, si Ate Louie nung 2014 eh. Sabi nga ni Ate Louie, nung dalawa lang kami sa opisina, binulungan niya ako. Sabi niya, Jess, sabi niya, yung si ganyan, yung pamilya niyan sa probinsya, lahat mga kaanib dun sa relihiyon na yan. Never mind lang ako kasi hindi naman ako nagwo-worry. Wala akong masamang intensyon. Una bes, wala akong masamang intensyon eh. Pure yung iniisip ko, wala akong masamang intensyon. Hindi ako natatakot, ganun. Sabi niyang ganyan. Naalala ko yon nung binanggit niya sa akin. Mga somewhere in 2002. O ganun yon 2002. Kasi nagbabasa naman ng Biblia no, nagre-research na ako noon eh. Binibigyan nga ako ng tanong ng kasama eh. Sinisearch ko doon sa Bible. Kasi yung Bible na doon sa opisina, New American Standard Version, NASB, meron pa sa akin dito na wala na nga lang yung cover, pinabookbind ko yun eh. Binigay sa akin ni Ferdi, si Ferdi naman, baka nag-retire na siguro si Ferdi. Kasi hiningi ko yung Bible, nandun lang sa may drawer, nakatingga doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yung Bible na yan? Abay, tuwa naman yung mama, binigay sa akin kasi hindi naman binabasa. Sabi niya, binigay lang sa akin, hindi ka naman inaano. Hindi, kinuha ko. Yun, binabasa ko yun hanggang sa mga, pati fine print nun, pinagtsatsagaan ko yung mga fine print sa ilalim, mga footnotes. Kinatsagaan ko yun, binabasa ko yun, inuutay-utay ko yun. Ang dami ko akong na-discover din doon. So, ito, balik ka ngayon sa religion. Ang sabi ngayon ni Ate Louie, sabi niya, Jess, yung pamilya niyan sa probinsya, lahat yan mga kaanib dyan sa ganyang relihiyon. Never mind naman ako. Yun yung kasama ko somewhere in 2001 up to 2003, yun yung kinaibigan ako. Nagbigay sa akin ng tubig, nagbigay ng pagkain. Yun pala, nilalaso niya na pala ako, binigyan niya ako ng sakit. Kaya nga nagkasakit ako eh. Opo, nagkasakit pa ako sa baga. Una, nahulog yun sa pneumonia. Tapos yun na, nagka-TB na ako. Matagal ho, naggamot ako 2010. Talagang hindi pa rin ako namatay. Siguro kalooban pa rin ng Diyos na ako'y mabuhay. So yan po yan, yung relihiyon yan, napakalupit po niyan. Ngayon, ito na, ikwento ko na, somewhere in 2002 to 2003, meron dyan pumunta sa November Hotel Quebec. Alam nyo ito kung ano ibig sabihin ng November Hotel Quebec. Dyan sa opisina, may pumunta dyan yung Toyota white van, tainted black bumper, front and back, stock rim and stock tire. Yon. Bumaba doon sa Toyota white van yung dalawang penguin. Alam niyo na ho ano ibig sabihin ng penguin na yan? Kasi kung titingnan ninyo yung religion, meron ho talagang kahalintulad yan sa penguin. Puro puti sila, all white sila kasi merong penguin na puti lang banda rito tapos the rest is para bang brown or black. So mga ganun yan tinatawag ko silang penguin pero all white sila. Pumasok sila dun sa main gate, tapos yung isang babae nakamaong yung buhok niya shoulder level lang. Malaki matangkad na babae, naka white t-shirt tsaka nakamaong pants na blue. Tapos pumasok sa loob ng gate, ng main gate yung dalawang penguin. Tumayo doon yung dalawang penguin sa main gate, nandun din ako nakatayo. Titigan sila ngayon, tinitingnan nila ako sa mata. Tinitingnan ko rin sila sa mata. Kaya doon ko nalaman yon.
ang alam nila lahat at alam ng penguin na yon, hindi ko alam. Ngayon, this was way back 2002 or 2003 ito na incident. Ang alam nila, hindi ko alam. Pero ito, sabihin ko ulit sa inyo, kino-confess ko ito. Testimony ko na talagang nalaman ko yon nung tiningnan ko sila sa mata. Kasi binabasa nila ako sa mata, ang hindi nila alam, dahil ang alam nila hindi ko alam, pero ngayon sinasabi ko sa inyo, binabasa ko rin sila sa mata. Doon ko nalaman yon. Napagtagpi-tagpi ko yon. Tinago ko yan ng matagal na panahon. Binabasa nila ako, titigan kami sa mata, hindi sila kumukurap, hindi rin ako kumukurap. Ganyan. Titingnan nila ako sa mata, tinitingnan ko rin sa mata, binabasa nila ako, binabasa ko rin sila. Doon ko nalaman yon. Ngayon, habang nag-aantay yung dalawang penguin sa loob ng gate, bumaba naman yung lalaki. Yung lalaking about siguro mga 6 yung height, 5'11 o 6 yung height o 6'1, ganon matangkad. Pero medium build siya, siguro yung edad niya about mga 65 years old na siya, may edad na siya. Nakasuot siya ng salamin na gold-plated, manipis. Tapos ibang nasyonal siya kasi naamoy ko siya eh. Naamoy ko talaga siya. Ang layo naamoy ko siya. Ngayon, naka-polo barong. Naka-polo barong siya, naka-denim pants. Yung denim pants niya, yung pang-formal. Alam nyo yan, yung denim pants. Kasi meron akong denim pants yan eh, yung pang-formal shoes, pang high school ko noon, pang JS Prom, mga pang-formal ba na lakad, ganon. Tapos ginagamit ko yun sa sa oration. Kasi nag-orate pa ako ng college noon eh. Sumali ako sa oration contest, sa palaro namin sa school. Third place ako doon. Kasi mabibigat yung kalaban eh. Talagang mabibigat to yung kalaban nun. Ngayon, pumasok siya. Yung sapatos pa nga niya, tanda ko brown na formal eh. Yung wala siyang tali, parang topsider siya. Pero formal shoes siya na ganun yung design. Yung parang maroon na dark maroon. Tapos yung medyas pa nga niya kulay green, yung green na akala mo'y ano ba tawag nito? Yung matcha, yung kakulay ng matcha, yung ice cream. Ganon yung kulay ng ng medyas niya, matcha. Tatandaan ko yon. Tinignan ko siya hanggang baba eh. Nahanga ako sa sapatos niya eh. Kasi sabi ko yung sapatos nito talagang pang big time eh. Yon. Ngayon, yung kasama ko na naglason sa akin, nandun sa podium. Nakatayo dun sa podium. Tapos yung lalaki, pumasok siya dun sa gate. Titingnan ko sa mata. Abay, ayaw niya ako tingnan sa mata. Tinitingnan ko siya sa mata, ganyan, tinitingnan. Habang naglalakad siya ganyan, tinitingnan ko sa mata. Ganyan. Ayaw niya ako tingnan sa mata. Hindi tumingin, ayaw tumingin sa akin. Pero diretso yung tingin niya. Ayaw nga lang kumbaga ba sa usapan eye to eye contact. Ayaw niya makipag eye to eye contact eh. Pero yung dalawang penguin, nakipag eye to eye contact sa akin, tapos nagtinginan yung dalawang penguin, nagtinginan sa mata. Tapos nagtitinginan sila sa akin. Tinitingnan ko rin ngayon. Walang kurapan ngayon yon. Walang kurapan. Doon ko ngayon nalaman yun dahil nagkatitigan kami sa mata. Binabasa ko sila. So hindi ko alam kung paano ko nalaman yun. Basta nalaman ko na lang. Ganon. Eto ka ngayon, pumasok na ngayon yung lalaki. Ibang nasyonal yon. Sabihin ko na lang sa inyo next time pag nakaraos na ako. Babanggitin ko sa inyo kung anong nationality niya. Hindi sa iniinsulto ko yung amoy niya. Talagang ganon kasi yung lahi nila. Ganun talaga yung lahi nila. Mabalahibo siya eh. Malaking tao. Tangos ng ilong. Ngayon, pagpasok niya, tumayo siya dun sa podium. Yung kasama ko na naglason sa akin yan sa loob ng 2001 up to from 2001 up to 2002, nandun sa podium din nakatayo. Kasi duty siya eh. Nung time na yun, parang duty din yata ako nung time na yun. Or office hour. Basta somewhere ganun. Parang holiday siguro yun. Tumayo yung doon, yung national, nandun yung kasama ko. Nakita ko yung kasama ko na naglason sa akin, yung mata. Para bang parang hindi mapakali siguro. Napansin ko yon. Tapos yung dalawang penguin, tingin ng tingin pa rin, nag-obserba. Tapos maya-maya, may tumawag. Tapos umakyat na sila sa taas. Yun na yon. Makalipas siguro mga a week or 2 weeks, bumalik na rin yung, after the incident, bumalik yung boss ko, yun na ngayon yun. Nalaman ngayon yun na ganun na nga.
Tapos pag umaakit ako sa opisina, lagi nila nilalak yung pinto. Kaya bago ako makapasok doon sa office, kinakatok ko muna kasi nakalak eh. Tsaka naman buksan nga, tsaka papasok ako doon. Yun na pala yun na pinag-uusapan na. So, sir, alam ko sir, nag-retard na kayo. Hindi ko na sir banggitin yung pangalan ninyo. Ayaw ko namang idawit kayo rito. At sabihin ko na rin sa inyo sir, kung meron man tayong mga, siguro hindi mga bagay na hindi maganda sa opisina no, hindi tayo kumbaga nagkaroon ba sir ng mga, kung ano man sir, mga biases, kung ano man doon sir, eh okay lang yun sa akin sir. Hindi ako sir nagtatampo o nagtatanim sa inyo ng galit sir. Kasi naintindihan ko sir, boss namin kayo eh. At naunawaan ko na sir lahat ng mga bagay na yun sir, marami ho. At isa sa mga bagay na naintindihan ko sa inyo kung bakit masyado kayong tahimik, hindi kayo masyado nagsasalita. Kahit na yung ngiti at tawa ninyo sir, tago. Bihira ko lang kayong makita ngumiti sir bihira ko lang kayong narinig na tumawa. Siguro sir sa tagal ko doon sir 2-3 beses ko lang kayong narinig na tumawa Hindi ko kayo ngumingiti sir Tahimik ko kayo sir. Naintindihan ko na yan sir, yung alam ko na sir yung dahilan sir bakit kayo itahimik sir. Bagaman hindi nyo sir sinabi sa amin yung dahilan, siguro sir masabi ko salamat sa Diyos sa talino dahil talaga hong yung event na yun sir, kung saan nagkasama tayo sa opisina, enough na yun sir na alam ko na sir kung bakit kayo tahimik sir. Hindi kayo basta-basta nagsasalita. Gumagawa na lang kayo. Hindi kayo nagbubuka ng inyong bibig. At salamat na rin sir dahil nung time na nalaman nyo na gusto kong mag-aral ng batas, pinagbigyan nyo ako mag-research doon sa legal natin, sa legal office. Isa nga doon sir na maalala ko, binigyan nyo pa ako ng isang case doon sir, parang case folder na para pag-aralan ko. So salamat sir sa mga ganyang opportunity, bagaman sir na yung huling opportunity na binigay nyo sa akin nung nandyan pa kayo sa loob, binigyan nyo sir ako ng direktiba para mag-schooling. Kaso lang sir, hindi sa yung katotohanan nun sir, wala na talaga sir ganang mag-schooling. Wala na rin ako sir ganang magpa-promote. Kasi nga sir, ang sabi nga sir sa, kung mapanood niyo yung The Scent of a Woman, nung nag-speech doon si Al Pacino, doon sa Scent of a Woman, doon sa Beard School, panoorin nyo yung clip na yon, about mga 5 minutes yon. There's no kumbaga hindi niya mahalin tulad yung mga amputated na mga limbs sa gera, sinabi niya. But then the amputated spirit, sabi niya gano'n, wala hong substitute yan inamputate yung spirit niya. Kasi ano yun university ng mga mayayaman yun, yung Beard School. For ano yun, for men yun exclusive for boys, for men. When the bow breaks, the cradle will fall. And it has fallen here. It has fallen here. Sabi niya ganon. Panoorin niyo po, napakaganda ho ng piece yung delivery ni Al Pacino doon sa Scent of a Woman, doon sa Beard School, yung dinipensahan niya yung isang lalaki. Kasi ginawan siya ng kaso i-discharge siya i-dismiss siya doon sa school You are executing his soul. Sabi niya ganon. Ini-execute mo yung soul niya. Yan yung ginawa sa akin Ikaw ma'am, in-execute mo yung soul ko ma'am Wala ho kayong awa ma'am. Kaya nga nang sinasabi ko, ito nga, nasagot ko about the religion, yan na nga Ako pasalamat ako sa Diyos noong 2002-2003. Abay, ibang relihiyon ho. Relihiyon ho na pinakamalakas sa buong mundo, galing pa sa Europa. Yun yung nagbukas ng isang sekreto, ng isang relihiyon dito sa Pilipinas na napakaangas at napakatapang. Yan yung relihiyon, yan yung nagtrabaho sa akin, yan yung nagbigay ng sakit. Ngayon, para malaman nyo, sige, isaysay ko na rin. Ito. From 2001 to 2002, nandun kami sa tinatawag na, sabihin ko na lang kantin, kasi may specific kami dyan
May pumapasyal doon, kumakain kami habang kumakain. Yun na pala yun. Mantakin mo mga ahente yun, ahente ng ibang agency, papasok doon para lang Siyempre, inaabisuhan yung kasama ko na kasama ko yung parabang body, ginawa niya kasi akong body-body. Siyempre, nauna sa akin si trabaho, yung sunod na sunod. Yun na pala yung signal nila doon na kasalukuyan, nilalason ako. Pinapakain na ako ng lason, binibigyan ako ng sakit. Ganun ho, kaya ako nagkasakit. Meron pa nga isang insidente doon, mismo sa labas doon sa labas ng November Hotel Quebec. Alam nila ito yung ibig sabihin ng November Hotel Quebec. Initial yan eh. November Hotel Quebec, nandun yung sa kalsada. Tinanong pa nga ako doon eh. Saan yung opisina ni ni boss ninyo? Sabi ko diyan, sa building na yan diyan. Siyempre ako wala akong masamang intensyon kasi sabi ko baka may mga legal sila na lakad eh. Bumanat ba naman sa akin? Yan ang gusto kong malaman. Yan ang gusto kong malaman. Iyon na pala, sinisira na pala nila ako, tinatrabaho nila ako. So again, America, I'm calling your attention. I am asking and I plea, I'm asking for your help. Ito meron no, pyramid na may mata at between. Pyramid na may mata at between. Yan ba ang gusto nila? Ibigay ko na lang sa inyo, America, willing ho ako. I am very willing. Dito sa loob, ibuhos ko sa inyo. Subukan nyo lang. Padala nyo rito yung AI na nagsabi na siya ay Diyos. Sige, subukan nyo. Test me. Let us test it. Let us put it to test. Yun ang masabi ko. CIA, you sponsored that man who invented the brain implant device. I challenge that man if he's still around. Challenge him. I will unlock his secret. His secret is a piece of cake. With the help of God, that AI, who said he is God, will be put to shame. Yun ang masabi ko. Ganun ho katindi yung relihiyon na yan. Wala akong atraso sa inyo, wala akong utang na buhay sa inyo, wala akong utang na sa inyo. Talagang hinit and run pa nila ako dyan sa Dasmariñas Street, 2004. Hinit and run nila ako dyan gamit yung Nissan Sentra Series 3. Kulay brown, black bumper, front and back, kulay green yon. Nissan Sentra Series 3 green, aluminum mags, tubeless tire. Diyan sa Dasmariñas Street. Dami hong nakakita, may sumigaw pa nga doon ang mama mababangga. Grabe kayo. Tapos meron pa isang incident, ito pa, dagdagan ko na rin. 2005, galing ako nun sa Zambales. Nandyan ako sa may BPI building. Pagbaba ko doon sa may Carriedo station, bit ko yung bag ko eh. Yung bag, tsaka isa ko pang bag. May backpack pa yata akong dala nun eh. Tumayo ako doon sa may tapat ng BPI building. Adjacent ng Carriedo station sa LRT. Tapos dito sa kaliwa, yung Santa Cruz Church. Tapos dito sa kanan, yung Jones Bridge. Hindi, yung tulay sa Santa Cruz Bridge yata dyan. Yan. Excuse me. Di ang nangyari ganito. Nag-aabang ako ng jeep. Abay may huminto doon sa harap. Ito panawagan ko na rin sa mga intelligence community. Kasi sana wag yung reliyon yung maging diktador sa atin sa intelligence community. Kwento ko na rin sa inyo kasi kung may mga records pa yan dyan, buhay na buhay pa yan. Sige, isa-isay ko sa inyo ganito para ma-refresh nyo yan. Abay, huminto yung kotse doon sa gitna ng kalsada mismo. Doon sa tapat ng BPI building sa Santa Cruz. Binibidyuhan ako ganyan. Tapos sa likod ko, may dalawang lalaki lumabas doon, tumayo sa kanan ko, tapos isa dito, tumayo sa kaliwa. Binibidyuhan nila ako. Ganun ho katindi. Ganun ba ako ka-espesyal sa inyo na ako'y isang hamak lang? Hindi na nga ako na binigyan nyo pa ng sakit. Lahat na. So, Pastor Monsalud, grabe ho yung ginawa mo sa akin. Talaga ho, isang malaking pagkakamali na ako'y inendorso mo sa isang relihiyon na iyan. Wala ho akong atraso sa iyo, Pastor. Hindi lang tayo nagkasundo kasi nga iba yung galaw mo. May galaw ka kasi, Pastor eh. Tapos isa pa, hindi mo ako young people, Pastor.
Ano ako, Bible Baptist to ako. Tandaan mo, pastor, pinirata mo lang ako doon sa may subdivision, sa Dayot subdivision. Kasi doon sa Dayot subdivision, meron kaming property doon sa tatay ko. Kumukuha ka doon ng dahon ng kamote, ginagawa mong gulay, tapos ni-recruit mo na ako. Ang sabi mo nga, wag ka na pumunta doon sa Bible Baptist, sa akin ka na lang kasi pastor din ako. Malay ko ba naman na iba-iba pala yung sekta o grupo sa mga tinatawag na mga born again? Or sa sinasabi na Christians, yan po, iba-iba palang sekta. So, again, back doon sa 2005, yun po yun. So, again, panawagan ko sa mga intelligence community, kung nandyan pa sa inyo yung masiselang record na yan, abay, para malaman yun na totoo sinasabi ko. Naaalala ko kasi yun eh. Hawak-hawak ko doon, sa tapat ako ng BPI building, may dalawang lalaki, yung isa sa kanan, isa dito sa kaliwa. Pinaligiran ako para bang ang trato sa akin ay kriminal. Kaya pala sa tuwing pumupunta ako sa may Apalit, Pampanga para dumalo doon sa pasalamat, nung panahon pa nandito pa si Brad Eli, para bang ako'y infected na. Kung ano nung mga ginagawa sa akin ng mga, sabihin ko na rin ba yung mga kapatid-kapatid na yon, ang hindi nila alam, sabihin ko na rin sa inyo, sikreto, yung pakiramdam ninyo, nakikita yan. Yung iniisip ninyo, nakikita din yan. See? Ganon kasi yan eh. Ang Diyos kasi marunong magbigay. Nagbibigay ang Diyos ng mga bagay na higit pa sa hinihingi ng tao. Pyramid na may mata, between, meron pa. Pyramid na may mata, between, meron pa yan. So, Amerika, sa $1 ninyo Amerika, meron kayong pyramid at merong mata. Ngayon, ang tanong ko, anong sikreto dyan? Oo, maraming conspiracy theorist sa YouTube nagsasabi na mason daw. Ang tanong, ano ang sikreto doon mismo sa pyramid na may mata? Sa Pilipinas, merong tao, pyramid na may mata, may between pa. Pyramid na may mata at may between pa. Ngayon, dalawang pyramid lang ba iyan? Abay, saka na lang malaman pag makita nyo kung bakit apat. Gusto nyo pa ng kwento? Sige. Noong 2016, dyan sa may Luneta, yan, may incident dyan sa Luneta, tinatawagan ko na rin sa intelligence community. May naka-video naman dyan sa Luneta, may mga videos dyan. Hindi makatakas yung incident na yan. Noong 2016. Ngayon, laganap yan dyan. Sikreto lang ng iba. Ngayon, ibulbulgar na rin. Kasi naka-video, daming nakasaksi doon eh. Ang tanong, paanong nawala yung buwan? Full moon yun eh. Bakit nawala? Yan ang ibig sabihin. Ngayon may incident sa Biblia, merong pangyayari sa Biblia sa panahon ni Daniel. Nung sinabi niya, isinaysay niya yung isang incident sa panahon ni King Nebuchadnezzar, yung doon sa panaginip. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na ako yon. Kasi hindi man ako ang Panginoon eh. Ang Panginoon kasi nakasakay sa kabayo. Aking sasakyan, motor lang to eh. Although na may horsepower nga, hindi man ito. Tsaka hindi man ako ang Panginoon. Tapos yung Panginoon natin, abay maraming putong yon, maraming diadema. Ganun yung Panginoon. Ngayon Amerika, meron dito sikreto pa, marami dyan. May marami pa dyan, may sikreto pa yan dyan. Ngayon siguro, natunugan ng relihiyon na yan na sabihin ko na, maangas at pumapatay talaga ng tao. Ngayon, meron pa ngayon isang mas malakas na relihiyon. Buong mundo naman, pinakamalakas na relihiyon, galing pa Europa. Yun yung nagbulgar or nagbasag ng sikreto nila. Kaya nung pumunta sila doon sa opisina, somewhere 2002 to 2003, umakyat sila doon sa taas, doon na. At makalipas yung, after ng incident na yon, makalipas ilang panahon, yung boss ko nagalit na. So sir, alam ko na sir kung bakit kayo'y masyadong matahimik. Siguro sir, narinig ko lang kayo sir, tumawa at ngumiti. Siguro sir, wala pa sa 5 piraso. Ganun o kayo sir.
Hindi ko naman kay sir sinisisi dito. Ang akin lang, ang pangako ko nga sa aking mga followers o sa mga subscribers, sa mga nakikinig, salamat sa inyong panahon, sa pakikinig. Sinasabi ko lang na itong mga bagay na ito, hindi ko naman ito hiningi. Ayaw ko niyan eh. Ayaw ko ho niyan. Hindi ko ho hiningi yan. Wala akong magawa, nilagay ng Diyos yan dyan eh. Nasa Job 26 verse 7 yata ito. Yung kamay tinatatakan ng tinatatakan ng Diyos. Kung may tatak ito, Diyos pala yung nagtatatak. Hindi naman ako. Job 26 verse 7. Sana ba yung cellphone isa? Or Job 37 verse 7. Dalawang bagay lang po yan. Nasa Job 26 verse 7, yung kamay ng tao, tinatatakan ng Diyos yan para yung sa gawa. Yun po siya. Ngayon, ang tanong dito, superior kayo ba ibang reliyon? Yun, isa siguro yun. Kasi itong reliyon na ito, talagang matindi kong gumalaw ito eh. Talagang lahat ng panggigipit, ginagawa nila ito. Ayaw ko umanib dyan eh. Wala ho sa isip ko, sabihin ko na ho dito, ibubulgar ko na rin. Wala ho talaga sa isip ko na ni katiting para umanib dyan. Wala talaga. May pagkabata isip pa man ako minsan, pero hindi ko talaga naisip na sumali sa ganyang relihiyon na yan. Wala talaga. Wala talaga akong isip na sumali dyan. Kahit anong hirap ko noon, kahit naghihirap ako nung wala pa akong trabaho, wala talaga akong planong umanib dyan. Ngayon may trabaho na, nagipit man ako lahat, hindi talaga, ayaw ko talaga sumali dyan. Ayaw ko talaga sumali. Ngayon, ito tawagan ko naman, Israel, ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Hindi naman lahat, pero buhat pa sa inyong mga magulang, matitindi ho kayo Israel, yung ginawa ninyo. Pati mga propeta ninyo, mga ipinapadala ng Panginoon para akayin kayo o protektahan kayo, Israel, talagang, ewan ko ba, tigas ng ulo ninyo. Hindi naman lahat. Kayo yung panganay eh. Pinili kayo ng Diyos para sana ay maging saksi o gumawa ng mga bagay para sa Diyos. Kaso, ewan ko ba. Kabaliktaran kasi minsan, bakit takot na takot kayo sa Diablo eh, kay Satanas eh. Ngayon, sige, total, kung yung itong Facebook, buong mundo naman ito nakakasagap, ipopost ko na lang yung tanong ko. Ngayon, pwede nyo subukin. Kahit sino yan, sige, subukin nyo. Lahat na ho, pwede nyo subukin yan. Sige. Ipopost ko po yung tanong. Kaso lang, baka hindi na naman kasya ito eh. Yan. Sabi na nga ba eh. Hindi magkasya na naman eh. Comments daw, 100 items. Higit eh. Mamaya na lang, pagkatapos nito, ipopost ko na lang ulit. Again, may pa-premyo pa iyan. Ito price. Number 1, 5 implant device. Yung 5 implant device ito, 1998, 2009. Tapos meron pa dito, dalawa. Meron pa dito isa. So yun. Yan yung price. Tapos number 2, ideas. O sige, ideas, marami dito. Sige, ibuhos ko na rin. Tapos number 3, secrets and answers above. Yan. Tapos number 4, more questions. Marami pa talaga. Meron kasing tanong dito eh. Breakdown ko lang kaunti yung ibang tanong. Tulad nito. Dami kasing tanong nito eh. Partikular na lang siguro muna kay ito basahin ko na lang lahat para sa kalahatan na rin lang, total nasulat ko na eh. Ang sinulat ko diyan una, scripture 1 Corinthians chapter 1 chapter 1 verse 18 to 24. Ang sabi po niyan yung Panginoon. Ang nakasulat po diyan Panginoon, kasi ang Panginoon ay siya yung kapangyarihan, siya yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos, ang ating Panginoon. Yan po yung Hesukristo. Yan po ang tinatawag sa Biblia na ang berbo ng Diyos. Nakasulat po yan sa Apokalipsis.
Ang Panginoon po ang berbo ng Diyos. Nakasakay po siya sa kabayo na winisikan ng dugo. Doon sa kanyang hita, nakasulat doon yung pangalang ang berbo ng Diyos. Tapos nagumpisa na ako dyan sa tanong, ano ang sikreto ng Diyos kung bakit wala siyang kakayahang magsinungaling at hindi niya kayang magsinungaling? Nasusulat, Hebreo 6:18. Yan yung reference ko. Tapos pangalawang tanong, kailan naging uod or worm? Kailan naging uod or worm ang Panginoon? Nasusulat, Awit 22 verse 6 or Psalms 22 verse 6. Tanong, pangatlo, ano ang sikreto ng Diyos na sinabi kay Job na susulat sa Job? Yan. Tapos pang-apat, tanong, bakit pula ang kulay ng dragon? Panglima, sino ang nauna? Ang tao o si Lucifer, Diablo, Satanas? Sino yung nauna? Yan ang magandang tanong. Pang-anim, hindi alam o alam ni Lucifer, Satan na lalalangin ang tao. Pampito, nasaan si Lucifer, Satan noong siya ay humiling para subukin si Job? Pangwalo, kailan nahulog si Lucifer, Satan sa lupa o earth? Nasusulat, Isaiah 14:12. Pangsyam, tanong, ano ang sikreto ng ahas sa halamanan? Ano ang sikreto ng mga traidor sa halamanan? Gusto ko kasi yung magsalita ng traidor na may diin eh. Yan, mga traidor na yan. Nasusulat sa Henesis. Pangsampu, ang sinabi ni Arkanghel Miguel sa Diablo at bakit? Nasusulat sa Jude 1:9. Yan. Nakasulat doon yung price at price ko na 1, 2, 3, 4. Tapos, yung kasama dyan sa price ay yung 133,000. Yung 133,000 pesos. Kasama po dyan. Kasama po doon yung pelikula. Kung gusto nyo rin yung batas para sa Pilipinas, meron din dito. Imbak lang. Kasing pelikula sana to, bigay ko kay Mel Gibson eh. Pero sige, hamon na rin dyan. Isama ko na kung sino makasagot nyan. Tapos, nakasulat dito sa price, sa baba, to God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. Postscript, Luke 17:10. Sa Diyos naman talaga eh. So, yun siya. Pwede nyo po hamunin yan, yung tulad yan, mga chat GPT, super AI, super computer, kung sino-sino pa. Yung mga schools of thought ngayon, mga scholars, pwede nyo po hamunin yan. Total, billion naman yung tao, pwede po yan. So, again, America, if you are interested sa proposal ko, wag nyo lang akong alisin sa Pilipinas kasi apila ko lang yung premonition. Gusto ko rin hong gampanan yung premonition na yun. Ayaw ko hong takasan. Dito ako pinanganak sa Pilipinas. Gaya dati, nung 2004-2005, in-invite ako ninyo nang sabi ng isang babae dyan sa may Bangko Filipino condominium sa loob ng Intramuros, doon sa lower ground, kung saan nagpa-process ako ng pag-ibig ko noon. Ay sabi niya, mag-apply ako sa US Navy. Available ngayon dyan or open dyan sa may US Embassy yung tanggapan para maging isang US Navy. Ngunit ang aking sagot ay salamat ma'am at napansin ng Amerika yung aking potensyal. Salamat talaga ng marami. Ngunit ako'y may mga hinahanap pa at isa doon sa aking hinahanap at dahilan, dito ako pinanganak sa Pilipinas. Siguro may dahilan bakit dito ako pinanganak sa Pilipinas. So, yung sikreto dito sa palad, saka na lang ito kasi masyadong parabang pag-i-elevate ng sarili, pagbubuhat ng upuan. At meron pa dito mga sikreto.
Saka na lang ho iyan. Sakaling hong may ano na, may harapan o paglalaban ba. Pwede si Satanas kasi duwag eh. Ayaw lumaban ng harapan eh. Ngayon, ito, nasagot ko na sa tsahin ko, pasensya ka na dahil napahaba. Ang iyong superior ba, pareho kayong relihiyon? Ay, hindi po, sigurado hindi. Kasi sa relihiyon namin, ako Members Church of God International. Yan yung pinapangaral ni Brad Eli. Hindi po tinuturo sa amin yung asal hayop. Kung meron man siguro nakagawa ng ibang mga asal dyan, bay tinitiwalag naman ho. Inaalis ho yan sila. Pero bawal na bawal po yan, yung hindi ka maging isang tao. Dapat kasi maging makatao ka eh. Yan po yung doktrina dyan sa amin sa tinatawag na MCGI. At nga pala, bago ko makalimutan, isulat ko na rin yung about sa MCGI. Trivia na lang ito. Yan, pinost ko na rin about sa MCGI. Kasi about the M, yung M kasi ano yan eh, yung Roman numerical number. Roman number kasi yan representing ng 1,000, yes. Kasi ang C is 100 eh. Yung letter D is 500 yata ang D. Tapos yung M is 1,000. I is 1, V is 5. Tapos X is 10. So, ganon. L is 50. C is 100. D is 500. Tapos, M is 1,000. So, ganon. So, bahala na po kayo. Masabi man siguro ng iba, conspiracy theorist yan. Abay, entitled naman ho kayo sa inyong opinion. You could call it a conspiracy theory. It's up to you. But, the thing is, you are informed. You are aware that in reality, the existence of truth, the infallible truth, and the coincidence po, talagang coincided. Ito pa, ipopost ko ha. Ito pa. Total, napahaba-haba na rin lang. Yan, ipopost ko na rin. Oh, about the dragon. About sa communist China. Yan. So, again, sa aking tatay, nanay, talaga ho yung katawan natin, humihina talaga yan. Ang ating pananalig na lang sa Diyos. Kasi, kung hindi tayo manalig sa Diyos, yung ating kahinaan ng katawan ay talagang para bang wala na tayong pag-asa. Lilipas na lang yung mundo, para bang wala na. Hindi, meron po sa kabila. Isa nga yung patunay na meron talagang buhay sa kabila. Sa tuwing natutulog tayo, dumadanas tayo ng kamatayan. Kaya nga ang tawag sa pagtulog, half dead. Or minsan, pag nawalan ka ng malay, is called to, tinatawag yan na half dead. Nawalan ka ng malay. Sa Israel ho, pag sinasabi nilang nagpahinga ka, ang sabi nila, natulog kasama ang kanyang mga magulang. Kasi natutulog talaga yung katawan Pero yung espiritu sa loob, abay buhay na buhay o iyan. Kaya, nanay tatay, yung ating pag-asa sa Diyos, meron po tayong espiritu ng tao. Yan po yung hindi po napapagod yan at hindi po tumatanda iyan. Bagaman yung ating lupang katawan, pahina ng pahina. Pero yung tawag dyan sa Biblia, yung pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Paano po yan baguhin? Makinig po tayo sa aral at mga salita ng Panginoon. Yan po yan, tinuturo po yan ni Brad Eli. Meron po dyan minsan na mga mass indoctrination, buwan-buwan meron po yan. At meron po yung tinatawag na pasalamat sa Diyos sa tuwing Sabado. At meron pa pong mga activity yan sa mga Wednesday at Thursday. Marami po. Mga pagkakatipon na tinatawag. So, yun po ang ating pag-asa. So, again, mahaba-haba yung sagot ko sa religion. Actually, marami pa yan pero kumbaga yun na muna yung pinaka-eksi kasi grabe kasi sila magtrabaho Sanay na sanay talaga sila manggipit ng tao. So, ako pasalamat ako sa Diyos bagaman yung
relihiyon na galing sa Europa, hindi ko naman karelihiyon, binuksan nila at binasag nila isang sekreto ng isang relihiyon na kung saan nandun ako ay tinatrabaho nila mula 2001 at 2002 hanggang sa naging positive na ako sa sakit. Gaya ng sinabi ko ulit, nung natutulog ako, somewhere 2002, tinusok ako rito, yung pantusok sa daliri, di ba? Parang ballpen yun na may karayom. Pipindutin mo na gano'n, tutusukin ka rito, nagkakadugo. Ginawa sa akin dito. Ngayon ang sabi ko na lang, kinagat ako ng ipis, pero alam ko yon. Ang style kasi niyan, kwento nga ng aking tatay, nung ako elementary high school pa lang noon, sabi niya yung mga patungkol sa mga Hapon. Yung mga Hapon, nagbabaw-baw lang yan sila, baw ng baw. Pero ang sabi ng tatay ko, hindi mo alam yung nasa loob ng isip nila. So, ganon. So, ang akin lang, nung tinusok niya ako rito, natutulog kami, summer 2002, ang sabi ko, kinagat ako ng ipis. Para na lang ba masabi na, sige, ligtas na siya. Pero siya ho yun, yung kasama ko na yun na naglason sa akin, tinusok ako rito, tapos kinuhanan ako ng blood sample, tapos nalaman na ako ay positive na sa sakit. Yun na. Tsaka na lang nilipat ako doon sa Parola. Yun, salamat sa Diyos, bagaman yung relihiyon na yun, galing Europa, isa sa pinakamalakas sa buong mundo, binasag yung sekreto ng isang relihiyon naman dito sa Pilipinas na talagang masabi ko talaga sobrang angas at sobrang tapang. Ang masabi ko lang, kung hindi nyo ako tratuhin dahil hindi nyo ako kaanib, bilang isang Pilipino, sana tratuhin nyo ako bilang isang Pilipino. Kasi bagaman kayo iba yung pananampalataya ninyo, Pilipino din naman kayo. Magtratuhan tayo bilang Pilipino. Huwag na tayo sa relihiyon muna kung yun ang pinagmumulan ng ating di pagkaunawaan or yung pinagmulan ng inyong galit at ng inyong galawan na talagang masabi kong tinabaho nyo talaga ako ng gusto. Yung mga pinapadala nyong ahente doon sa opisina, buhat 2001 hanggang 2002, nasasagap ko iyon. Hindi lang ako nagsasalita. Ngayon na ako nagsasalita. After 23 years, 24 years, ngayon lang ako nagsasalita. Ang dami niyong pinadala doon. At yung kasama ko na naglason sa akin, masabi ko rin siguro na siya ay nagsisisi, ngunit wala siyang nagawa dahil siyempre, may mga mabigat na bagay, sabi nga sa Biblia, ang panahong mapanganib sabi ni sinulat ni Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib, tulad yan yung mga masasama, gagawa ng may kasamaan. Sila ng masama, gagawa pa ng may kasamaan. Ganun ho katindi ang panahon natin ngayon. Ngayon, masabi ko, hindi nyo ako matrato bilang isang Pilipino. Ibig sabihin, dahil iba yung pananampalataya ko, isa lang panawagan ko. Yung dragong, komunistang dragon, abay napasok na rin ho kayo dito. Kaya masabi ko, hindi lang kayo ang malupit. Meron pang mas malupit sa inyo. Antay-antayin lang natin dahil nabubulgar naman yung komunistang dragon. Nasa loob ninyo, ang dami ho nilang nakalagay dyan, nakatanim. Gumagamit din ho sila ng impluensya. At tuwang-tuwa ho sila na ang ating pamahalaan, ang ating bansang Pilipinas, na nagkabahabahagi ay kanila din namang pinasok na. So, ito ipopost ko na rin. Yan. Meron pa, ipopost ko pa rin. Ito pa. Sabihin nyo na lang na conspiracy halimbawa, ayan, pero at least aware kayo. Bahala na kayo kung tanggapin nyo man yan o hindi. At least aware lang ba kayo?
Yan. Hindi kasi magkasya kaya inahati ko pa eh. Ang haba masyado ng ginawa kong comment. Yan, kasunod. So kung maniwala man kayo hindi dyan sa mga pinopost ko, kung sabihin nyo mang ano yan, conspiracy theorist yan, ay talagang bahala na kayo. At least aware kayo. Yan. So ano pa ba? So again, panawagan ko lang sa relihiyon na yan. Alam ko ho yung galaw ninyo. Matagal na hong panahon na ako'y talagang tinabaho ninyo. Gaya nga ng tanong ng aking tita, kung magkaparas kami ng reliyon, abay hindi ho. Hindi ho talaga yan. Kasi kung kaanib yan sa Iglesia ng Diyos, abay hindi ho gagawin niya yan. Kaso na, dahil nga may direktiba na eh. Mula sa itaas may direktiba, may dapat sundin eh. Sir, hindi ko kayo sir dinadamay dito sir. Tama ho talaga sir yung ginawa ninyo. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na kami makapag-renew na maibangon namin yung ano pang dapat naming maibangon, yung mga ayusin na dapat naming ayusin. Bagaman sir, yung malungkot talaga sir, nasa ibaba sir, talagang sinibak na lang kami sir. Tulad ako sir, may dala-dala akong panalangin. Humiling ako sir na ako sana'y harapin para makapagpaliwanag. Eh ang sabi talaga sa akin sir napirmahan na and for outgoing. So ganun sir sa baba sir. Talagang basta-basta na lang sir baliin yung inyong utos, direktiba sir. Baliin na lang. May chain of command sir, talagang binalik niya na lang ng gusto. Hindi pa niya naintindihan siguro doon yung binayolate niya. Ma'am, baka hindi niya pa naintindihan yung binabiolate niyo ma'am. Meron pa po yan ma'am, yung sa security of tenure. Ngayon, mahuhulog pa yan ma'am sa ano ma'am, sinasabi pa sa batas na mahuhulog din yan sa ombudsman. So, tamang panahon lang din ma'am kasi ang ginawa niyo sa akin ma'am sobrang bigat ho. Talagang nagdulot ito ng kalungkutan sa aking mga magulang dito sa aming pamamahay. Minsan yung anak ko, talagang lumuluha yung anak ko. Nagugutom minsan, humingi. Talagang matindi hong ginawa nyo. So again, nanay, tatay, wag ho kayong malungkot sa aking mga kapatid, sa mga relatives ko diyan. Wag ho kayong malungkot. Ganun talaga sa buhay, meron talagang mga tiisin, mga mapait. Ang sabi nga ng Panginoon, nasusulat sa Juan 16:33, dinaig ng Panginoon ang sanlibutan. Lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan, sabi ng Panginoon. Sa sanlibutan, meron talaga kayong mga tiisin, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan, sabi ng Panginoon. Yan po. So again, salamat po ng maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. At ang karangalan po ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Kung meron po kayong mga follow-up question, abay i-post lang po ninyo. You are free to post po. Any question po, anything under the sun, abay, shoot lang po. At sakali, yung Amerika, kung willing kayo na magkaharap-harap, alimbawa, kasi itong yung Koreano, yung world champion sa Gumoko board, si Lee Sedol, nakipaglaban siya sa AI Out of the 5 sets, nakapanalo siya ng isa. Pero talaga sa 4, tinalo talaga siya ng AI. Hindi naman po ako nagmamayabang. Ako po yun yung abang lingkod. Amerika, pwede ho yan. Sponsoran nyo na lang, CIA. Kung nag-i-sponsor kayo dyan sa scientist na nag-invent ng brain implant device, subukan nyo naman po yung isang hamak na Pilipino. Nakasulat po yan sa unang Korinto na sa 1, 25, hanggang 28, na pinili ng Diyos ang mga hinamak ng sanlibutan
upang ipawalang halaga yung mga bagay na mahalaga. Ganon yun eh. Hinamon kasi ng Diyos eh. Nasaan yung mga marurunong, mga debaters ng sanlibutan? Nasaan sila? Hindi baga, I will frustrate, sabi ng Panginoon. Basahin nyo po, nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 24. Hamon po yan ng Panginoon. At nakasulat naman po yan sa Jeremiah, nasa 1 Jeremiah. Basahin nyo po yung pakipag-usap. Kasi ang Panginoon mismo nagsasabing mag-usap tayo eh. Let us reason. Yan, sulat ko. Makipagkatwiranan, scripture. Jeremiah o Isaiah? Nasa Isaiah. Nasa Isaiah ata ni Isaiah 1:18 to 20. Sabi ng Panginoon, makipagkatwiranan tayo eh. Saglit ha. Sana yung bibo ko dyan. Abot mo yung bibo ko dyan. Tiyan mo Jeremiah 1:18 yan. Mahirap na magkamali ng post eh. Yung sinabi ng Panginoon na tayo magkatwiranan, wala kasi isa kong cellphone dito. Wala rin akong hawak na Bible. Ito, basahin ko na lang. Tama nga. Nasa Isaiah 1:18. Na Isaiah 1:18 up to 20. Pero yung the first verse diyan sa 1:18, ang sabi ng Panginoon, let us reason together. Yan. Authorized naman po yan na talagang sa isang bagay kailangan ho talagang pag-usapan. Hindi naman pwede yung ipopost ko na rin siguro dito yung kay Jordan Peterson. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Yan. Wala, hindi nakasave sa clipboard ko eh. Ano ko na lang, sulat ko na lang. Quote. Si Jordan Peterson pala, isa siyang Canadian national psychologist. Isang Canadian national, Jordan Peterson, Canadian national siya, tapos psychologist. Yan. Pinost ko na para naman hindi lang pang Bible, meron din tayong mga pang-tao. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Or yung pagmamalabis
Yan isa sa ibig sabihin ng tyranny. Kung hindi pagmamalabis, pagmamalupit. So, bakit ako nag-Facebook Live? Kasi yung mga magulang ko, nangangamba eh. Matanda na sila, nagwo-worry sila. So, nanay, tatay, huwag kayo masyadong mag-worry kasi ito ay hamon sa buhay, hamon ng buhay. Talagang sa mundo, lalo dito sa Pilipinas, meron ho talagang masabi natin walang awa eh. Ayaw ho sundan yung procedure, basta na lang ho babaliin na lang yung utos sa itaas. Kahit na i-violate man niya yung sinasabing security of tenure, yung chain of command, i-violate niya una, chain of command, security of tenure, tapos i-violate niya man yung 11 general orders, number 3 and 4, and number 6, i-violate niya man yung tinatawag na code of professionalism, i-violate niya man yung tinatawag na the exemplars of leadership, which is the officer of the conduct of an officer and a gentleman. Unbecoming yung ginawa niya. Tapos meron pa doon yung the abuse of discretion, the grave abuse of discretion. Yun yung mga mabibigat na batayan kung hindi tayo magsasalita, ang pagmamalabis talagang mananagana iyan. Kasi yun ang naging daan para sila ay magpatuloy. So, sir, ma-inform ko lang kayo, sir. Hindi ko naman kayo, sir, sinisisi dito. Hindi ko naman kayo, sir, idadamay. Kukumply ko din naman, sir, yung requirement, sir, para makaraos din ako, sir. Alam ko, sir, na kayo, sir, meron talaga kayo, sir, awa. At natatandaan ko, sir, noong tayo nagkasama doon, sir, sa research, sa doctrine department, sir, yung letter ko, sir, na isinabmit sa inyo, talagang kinausap nyo ako noon, sir, na aayusin na lang, sir. Kumbaga, para na lang, sir, sa kapayapaan, para lumamig na lang, sir, yung lahat ng bagay. Alam ko, sir, kayo, sir, you are the exemplars of an officer and a gentleman, sir. At meron din kayo, sir, na bilang isang tatay, bilang isang tao, meron kayo, sir, makatatay at makataong puso. Kaya nyo kami, sir, binigyan ng pagkakataon, sir, na makapag-renew. May pag-asa na ipinagkaloob nyo sa amin. Yun, sir, salamat ng maraming salamat sa inyo, sir. Hindi sa ayaw ko yung banggitin dito, sir, o ikinahiya, sir, may mga media kasi, sir, baka masunog lalo. Ayaw ko lang, sir. Okay lang, sir. Napaaga lang, sir, yung aking pagpe-Facebook live kasi gusto ko talaga sana, sir, mag-Facebook live. Pag-retire ko, gusto ko, sir, makapag-share ng mga ideas, ng mga talino sa ating kapwa-tao. And to my English-speaking subscribers, I hope you find this channel helpful. If you want to sharpen your memory, you start with your right hand and right foot. When you go upstairs and go downstairs, you have to go to start with your right hand and right foot. When you go out, inside and out the door, right hand and right foot. It will sharpen your memory. It will constantly remind you to do things right. Start with your right hand and right foot. And may you find that that tips helpful in your everyday life. And may you find that tool in sharpening your memory. So again, maraming salamat sa inyo sa pagsusubaybay ninyo. So nasagot ko na doon yung tanong sa akin ng aking tiyahin, iba ho yung religion. So God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. To God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.